Paano nagwagi ang 900 na sundalong Pilipino laban sa 40,000 na kalaban? The Battle of Yultong. Ang bansang South Korea ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng ating bansa. Maraming Koreano ang dumarating sa Pilipinas bawat taon upang mag-aral o magbakasyon. Napakalaki ng kanilang tulong sa ating ekonomiya dahil sa turismo at iba pang public works. Ngunit alam mo ba na hindi ito magiging posible kung tuluyang nasakop ng mga Chinese na komunista ang bansang Korea noon? Paano kaya sila nakipaglaban sa mga mananakop? At ano ang importanteng papel na ginampanan ng mga sundalong Pilipino sa pagkamit ng kasarinlan ng South Korea? Ngayon ay malalaman natin ang tungkol sa Battle of Yultong. Nagsimula ang Korean War noong June 25, 1950, noong tumawid sa border ng 38 parallel ang mga sundalo ng North Korea na suportado ng USSR at China sa pag-attempt na i-capture ang kabisera ng South Korea and Seoul. Dahil dito, rumisponde ang United Nations Security Council sa pag-deploy ng military forces upang pigilan ang invasion. Noong August 7, 1950, ipinadala ni Presidente Elpidio Quirino na may basbas ng Kongreso ang 7,420 Filipino combat troops papuntang South Korea. Ayon kay Presidente Quirino, ito ay isang commitment ng bayang Pilipinas sa pagtulong sa kaibigang bansang South Korea at sa malaking digmaan sa pagsugpo di umano na pagkalat ng ideolohiyang komunismo sa buong mundo. Ang 10th Battalion Combat Team o BCT ng Philippine Expeditionary Forces to Korea o PEFTO ang unang batalyon na dumaong sa port city ng Busan noong September 19, 1950. Ang 10th BCT ay mayroong 1,303 na enlisted men at 64 na officers na layo maging motorized battalion na magmamaneho ng mga tangke mula sa US, pero dahil walang tangkeng dumating, ginawa na lang silang heavy weaponry unit. Sa gabi ng April 22, ang 10th BCT na parte ng US 65th Infantry Regiment na parte ng US 3rd Infantry Division ay inatake sa hilaga ng bayan ng Yeoncheon ng isang malaking puwersa ng pinaghalong Chinese at North Korean na mga sundalo. Ang operasyong ito ay tinawag na The Great Spring Offensive ng China, isa sa pinakamalaking opensiba ng 44th Division ng Chinese People Volunteer Army o PVA at ng North Korean Army noong Korean War. Sa harap ng mahigit sa 1,300 na Pilipinong sundalo ay ang mahigit sa 40,000 troops ng 4 divisions na pinagsama puwersa ng Chinese at North Korean troops. Pagkaraan ng hating gabi ay nagsimulang paulanan ng mga Chinese troops sa mga Pilipinong sundalo ng heavy artillery barrage. Makatapos nito ay umatake ang mga puwersang Chinese, ngunit nahirapan sila dahil matagumpay na naidepensa ng 10 BCT ang kanilang posisyon gamit ang mortar at artillery. Sa kabilang dako, isang malaking assault ng mga puwersang Chinese ang nagpaatras sa Turkish Brigade na bahagi ng UN troops. Dahil dito, pinalibutan ng mga Chinese ang east flank ng puwersang Pilipino. Nang makita ang parating na panganib, inutusan ni Lieutenant Colonel Dionisio Ojeda ang isang batalyon na binubuo ng Army Cooks and Clerks upang depensaan ang east flank. Sa tulong ng M24 light tanks at artillery support, matagumpay na napaatras ng makeshift unit ni Lieutenant Colonel Ojeda ang mga puwersang Chinese. Patuloy na nanganib ang posisyon ng mga sundalong Pilipino nang mapaatras ng Chinese troops ang Puerto Rican 65th Infantry Regiment na nasa west flank. Nang mapalibutan na ang pinagsamang puwersa ng Chinese at North Korean ang mga Pilipino sa magkabilang flanks, unti-unting lumusob ang mga puwersa ng kalaban. Ngunit, napigilan sila ng isang platoon ng sundalong Pilipino na nakaabang sa tuktok ng isang burol malapit sa Yultong. Ang platoon na ito na pinamumunuhan ni First Lieutenant Jose Arteaga ay di natinag at nanatili sa kanilang posisyon sa kabila ng panganib. Dahil dito, ang commander ni First Lieutenant Arteaga na si Captain Conrado Yap ay nagkaroon ng tsansa na magsagawa ng counterattack. Ang counterattack ay matagumpay na sinagip ng mga trap na platoon sa burol at pinigilan din ang Chinese troops na sumulong pang muli. Sa kasamang palad, sina First Lieutenant Arteaga at Captain Yap ay nabawian ng buhay sa kasagsagan na pakikipaglaban. Sa pagsapit ng umaga noong April 23, nagutos si Lieutenant Colonel Ojeda ng ikalawang counterattack gamit ang M24 tanks. Nasurpresa ang mga Chinese at tumatras sila mula sa burol na kanilang sinubukang angkinin.
Nakipaglaban ang mga sundalong Pilipino hanggang inutusan sila na umatras noong tanghali at sabayan ang iba pang division sa timog. Sa kabuuan, 15 na sundalong Pilipino ang nasawi, 26 ang nasugatan at 14 ang missing in action. Sa side ng pinagsamang puwersa ng North Korean at Chinese, mahigit sa 500 ang nasawi sa bakbakan. Ang kabayanihan ng 10th BCT ang naging sanhi ng matagumpay na pag-withdraw ng US 3rd Infantry Division na kalaunan ay naging instrumental ng pagkapanalo ng US at UN forces sa Korean War. Ang digmaan sa Yultong ang kauna-unahang tagumpay ng mga sundalong Pilipino sa labas ng bansa. Ngayon, isang monumento ang nagsisilbing pagpupugay sa kabayanihan ng puwersang Pilipino ang makikita sa War Memorial of Korea at noong July 27, 2018, ginawaran si Captain Conrado Yap ng First Class Tagyuk Cordon of the Order of Military Merit sa 65th anniversary ng Korean Armistice Agreement. Ginawaran din ng Taegyuk Cordon ang 10th BCT member na si Major Maximo Yang para sa kanyang kabayanihan sa digmaan ng Yultong. Mas mayaman at mas malago ang ekonomiya ng South Korea, kaya malaki ang tulong na ating natatanggap mula sa kanila. Ang bayaning nakipaglaban para sa kanilang kasarinlan ay dapat nating pahalagahan dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa masayang relasyon na ating natatamasa sa kasalukuyan.